tayo magkaaba-aba. Mamaya may dala akong wallet dito, mag-prophetic gesture tayo. Wow, amen. Praise the Lord. Amen. Sabi dito sa 1 Chronicles chapter 4 verse 9, ito makinig nakuha niyo na ba na ano nyo na, yung verse? Makinig si Jabez o Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez na may pinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, yan, masyado akong nahihirapan na ipanganak ko siya. Ngunit, nanalangin si Jabez o Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako. Yan, palawakin ninyo ang aking lupain. Samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawian makakasakit sa akin. At ipinagkaloob na ng Panginoon ang kanyang kaibigan. Let's pray. Lord, thank you so much, God, sa topic na to, sa verse na binigay mo, Panginoon, sa akin, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, matabi sa aming bibig. Give me wisdom, knowledge, how to spread your gospel. Higit sa lahat, bigyan mo kami, Lord, ng pusong turuan. At higit sa lahat, ay manamnam namin, masaro namin. At patuloy, Lord, yung revelation, yung press anointing, yung press revelation talaga nito ay aming masaro, Panginoon. Lord, bagamat napakaiksi, pero Panginoon, napakalawak ito, Panginoon. Kung nanamnamin, pagpupulayan namin ng salita. Lord, every distraction at work sa praise na to, we value rebuke, and I consume the fire of the Holy Ghost. Lord, at tinig mo lang ang maririnig namin, wala nang iba. We pray, Amen. Yan, handa na ba kayo? Yan. Sabi dito, sa panulat na to, si Jabez ay pinanganak na hapis. No? Mahirap. Sobrang nahirapan ng nanay niya. Hindi kaya si Jabez, pinanganak na to? Soe. Alam niyo yung soe? Ano yung soe? Una yung paa. Diba? Alam ni Bishop yan. May kaibigan ako soe. Una paa. Nahirapan ng nanay niya. Pero magaling sa hilot. Oo. Di mo mararamdaman yung sarap. Pero kapag hinilot ka niya, yung sakit mo, yung pilay mo, gumagaling. Parang yung soe, magagaling maghilot. Yan. Ako naman, hindi ako soe, pero marunong ako maghilot. Yan. Hindi naman nahirapan ng mama ko. Dito, matindi to. Si Jabez, tinatakan siya agad ng nanay niya, no? Anong tinatak sa kanya? Habes. Apis. Kasi ang kalugan ng Jabez, hapis, kahirapan, o pagturusan. No? Hindi naman kasi sinabing suwi siya dito, una paa. Siguro, nagkaroon ng warfare ng bati ng mama niya, no? Bago siya ipagdihin. O kaya, may problema sa matres ng nanay niya. Pero ganun pa man, hindi pumayag si Jabez, no? Na maging mahirap. Diba? Kasi nakita niya natin yung honorable sa kanya, Lord. Oo, marangal siya sa magkakapatid. Amen? Sabihin nyo honorable. Honorable, diba? Yung marangal. Hindi honorable yung mukha kang horror, hindi horror. Honorable yun. Honorable. Nandun yung, yung karakalan. Yung marangal siya. Pero, ang ginawa ni Jabez, hindi siya pumayag na maging mahirap. Diba? Siguro sa kanya magkakapatid, lahat sila may mga lupain malalaki. Kay Jabez, ang lupain niya lang, 1 hektarya. Siguro nakita niya sa mga kapatid niya, 10, 20, 15 hektarya. Ang 1 hektarya, malaki na yan. No? Umaani na ng yan, ng maraming bigas, ng palay, kapag mga ilang palay siguro yan. Siguro 50 tansya ko 15 palay na sa ako ng 50 kilos ang 1 hektarya. Amen? Yan. Pero si Jabez hindi pumayag. Amen? Anong ginawa ni Jabez? Nanalangin siya sa Diyos ng Israel kay Yahweh. No? Nag-declaration siya. So ngayon, anong formula ang ginamit ni Jabez sa panalangin ito? Anong formula? Amen? Ito, malalaman na natin. Ano yung formula na ginamit ni Jabez? Yan. Una, yung PIDEA. Okay, makinig kayo. Ito yung formula, PIDEA. Hindi yung Philippine Drugs Authority. Hindi, PIDEA. So ito yung binigay ng Lord. PIDEA. Yung letter P, anong ginawa ni Jabez? Nag-prophecy. Nag-prophesy siya. Tandaan ninyo, iba ang prayer sa prophecy. Yung prayer, walang dating yan. Tandaan ninyo. Naalala nyo pag nanalangin tayo sa Abati ng Maria, napupulang
Pupuno ka ng bagya, kaya mo sa karera, mananalo ka sa karera. Di ba? Ganun sila mananangin. Ang Diyos ay sumasayo. Kapag kang pinagpala, palagay mo, prayer ba yun o prophecy? Prophecy. Diba? Prayer lang yun. Wala yung pagkalukob ng prophecy. Ang prophecy kasi, sa malalalim na to, na anak ng Diyos, pansinin mo si Tatay Pablito, Pastor Jerry, lagi nagdi-declare, nagpa-prophesy. Pansinin nyo, sunod-sunod yung prophecy dito. Yung hula. Naalala nyo yung nag-preach ako noon, October yun. May bisita tayo, si Pastor Alan, no? Pastor Jojo, no? O, si Pastor Jerry, tinawag ko siya noon, dineclare ko, lyrics ko yung blessing, binigay siya ng Lord, amen. Glory to God. Prophecy. Nagkaroon ng development. Ano pa? Sabi ng Lord, tinawag ko kayo, ang church na to, panguunahan ninyo. Diba? At mahayag ako. Diba maraming beses binabanggit? Tatay Pablito, nagpa-prophecy na one day may tatayo rito. Diba? Na-promotion. Diba? Si Davis, pinromote niya ng Lord. So, Pidea, let there be prophecy. Diba? Even sila, diba? Nagpa-prophecy sila Elias. Naalala niyo si Elias? Diba? Walang makain. Naggutom siya. Anong ginawa niya? Nakituloy siya saan? Sa babae, yung balo. Tapos sabi niya, meron ka bang pagkain dyan? Tinapay. Diba? Nagugutom ako. Ano sabi ng babae? Ang langis namin ay kongi na lang. At ang kami na namin ay isang sibada na lang. At ang anak ko po, ay mabubuhay pa kami ng matagal at kakainin namin. Anong sabi ni Elias? Ilabas mo yung harina at yung langis. Ano nangyari? Yung babae, hindi maubos-ubos yung tapayan, yung sisidlan, yung kain, yung lagayan lang. Harina, hindi maubos-ubos. Why? Kasi nag-prophesy. Diba? Prophet yun. Amen? Kaya kapag ang mga pastor or prophet, pag diniklara kayo, ang gawin nyo, amen, pastor, dinideklara ko, amen. Anong ginawa ni Jabez? Dito pa lang, Anong ginawa niya? Pagpalain mo ko, palawakin mo, enlarge my territory. Pag sinabing enlarge, nakalagay dito, ano yun? Pag enlarge, pambihirang proclamation of prophecy, pinalawak yun. Ano pa? Unique? Yan. Tapos, nanalangin siya, nahinto niya ang puso ng Panginoon. Amen? Amen. Bless the Lord sa kanyang buhay. Amen? Ikaw ba anak ng Diyos? Umingi ka sa Lord, hindi ka iyayin ng Panginoon. Hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpapalain. Amen? Halimbawa, gusto mo ng motor. Lord, dinideklara ko, magkakaroon ako na ito one day. Lord, dahil ba? Magkakaroon ako one day. Amen? Palapayan mo. Halimbawa, yung babae, gusto niyo siya. Lord, kami magkakatuluyan yan. Sister Rhea, namamit ko sa telephone niya, ako sa isang pag-pray ko. Pinag-pray ko. Sabi ko, alam mo, para may bahagi ka sa buhay ko. Sabi ko, nakapag-pray ko yan. Nakakot naman Sabi ko, nakikita ko sa pangitayin kasi may gym tayo. Aharap tayo sa dambana, sabi ko. Sabi niya, manahimik ka na, sabi sa akin. Sister Rhea, nakapag-pray over there. Sabi ko, ang dami ko na pag-pray mga dalaga, gusto makipag-meet sa akin, ayoko makipag-meet. Pero ako nakipag-meet kay Rhea sa Divisoria. Anong kulay ng suot mo? Text pa nun. Hindi niya pa. Kulay blue. So, sinapitan niya yung mama. Ikaw ba si Project Spy? Sabi niya, mama, may asawa na ako. Sabi niya, sorry, wrong number. Wrong info, di ba? Pero praise God kasi, yung prophecy na yun at yung naramdaman ko, kami pala. Amen? Totoo yan. Amen? Kasi, kapag nag-move ka sa prophetic, at saka sa prophecy ng Lord sa mga ganung gift, yung discerning mo malakas. Amen? Kaya, walang imposible sa Lord. Sabi ko kay Rhea noon, kasi wala akong budget noon. Tapos ang trabaho ko sa prayer center, 300 lang. 12 hours. Wala pa kami SS kasi volunteer prayer lang kami. Sabi ko kay Rhea, pwede ka ba maging ina ng ating anak? Ano ko siya, nag-declare ako. Sabi kong gano'n. Tapos yun hanggang sa, kung tiyatuloy akong inangat ng Lord. Hindi na kinakasal na kami, nakatanga lang ako, blanco ako. Kasi hindi ako makapaniwala. Alam mo kung saan kami kinasal? Sa Shangri-La. Restaurant, dito sa Quezon. Tabi ng ano ba to? Yung siopaw, ano siopaw? Corner house, alam ni Tatay Pablito yan. Oo. Wala sa isip ko na ikakasal ako. Oo. Amen? Kasi kapag ang Lord rumagasa ang pagpapala sa iyo, ang
ang blessing niya, unexpected blessing sa buhay. Amen. Magugulat ka na lang. Diba? Akala mo, bibigay siya ng Lord, ketchup lang. Pero pork chop pa lang. Diba? Akala mo yung gato, golden bed lang. Pero water bed pala. Diba? Akala mo yung washing machine mo. Ay pala, 3-in-1. Pwede maging microwave, pwede maging washing machine. Pwede maging ref. Diba? Diba si Lord kapag kumilos eh? Diba? Kakaiba. Sabihin mo ka sa katabi mo, unique si Lord. Amen. Praise God. Diba? Pero magaman, si Jabez tinatakan ng kahirapan, hindi siya pumayag. Amen? Kaya kapatid, huwag tayong papayag. I-promise sa inyo yung sarili nyo. Dati naalala ko, sabi ko, Lord, i-bless mo naman ako dahil ni Jabez, ginawa ko itong wallet ko. Kasi wala akong hilig sa wallet eh. Kaya ang ginawa ko, may nagbigay sa akin wallet, wala naman. Sabi ko, Lord, binato kong gano'n. Sabi ko, Lord, hindi ko naman kailangan yung pera na yan. Dahil nga sa namumuhay kami dito sa lupa, Lord, kailangan namin talaga, at para mag-bless kami, magpakain kami, kasi ang puso ko talaga, sa feeding din, magpakain para sa kami, Mrs. Pereira. Praise God, at yun ay naganap sa biyaya ng Lord. Particular lang ako, nag-practice lang ako. Sabi ko, Lord, itong wallet ko, punuin ko. Ako sa nakita ko sa pakita eh. Sabi ng Lord, yung bining tinapon mo, at yung mga binebless mong tao, ay tumubo yung bini. At ito yung nagkaugat, at ito yung nagbunga. At ang bunga nito, wala kang sukat kalalagyan. Amen? Ipo yung binuhay mo, alin na to? Bumunga, nabugat, nagboom. Ako na nagpuputol na eh. Sabi nila yung ginagawa ng tao ko. Hindi pa niya ako pinakikinaman. Kasi konti pa lang bayan ko. So sa gulat siya, after 1 month, nakakaubos na ako 30, 40, 50 kilos, 70 kilos. Amen? Tapos mga Chinese pa bayan ko, mga matataas na tao. Amen? Bakit? Kasi yung God's favor nasa iyo. Amen? Yung pambihirang yung divine favor ng Lord nasa iyo. Amen? Kaya alam mo, sobrang blessed ako ng kwento ni Pastor Jerry. Kasi napanood ko yung video niya talaga. Kinikilabutan ako. Sabi ko, Lord, ito na yun. Binuhos mo na. At pinakilala mo na ako ang true God, Lord. Thank you so much. Balik man kami, Lord. Pero Lord, ang Diyos na pinagtatiwalaan namin ay napakalaki. Amen. Sabi ko, Lord, thank you so much. At napres ako nung sinabi ni Pastor Jerry, kayo ang mangunguna sa Baguio. Amen. Sabi niya ni Nas, sino ako? Naiisip niya Nas, diba? Sabi ni Nas, sino ako? Sino ba tayo para dalhin ng Lord doon? Diba? Dahil sa yung favor ng Lord ay nasa iyo. Amen? At kapag ikaw may tatak ka ng gaya ni Jabez na prayer, at hindi ka basta-basta, hindi ka ordinary, hindi ka buntot, ulo ka. Amen. Diba? Hindi ka, pakpak ka. Ibig sabihin, lahat ng pangunahin, nasa iyo na. Amen? Yung favor ng Lord, nasa iyo. Kukuha ka ng mga NBI, yung mga clear ng mga requirements, mabilis lang. Kasi, nasa iyo ang pagsama ng Panginoon. Amen? Hindi ka mahirapan. Bakit? Kasi, hihipuin ng Lord yung mga taong yan para ma-release yung papers mo. Ito pa nakaka-bless. Sabi ni Pastor Jerry. Ang galing nga, kung pasok preaching. Kaya nagkakit ko eh. Magkakaroon tayo ng certificate ng sex sa church. Amen? Kasi sabi ni Lord eh, magdadala ko ng mga leader na makakatuwang ninyo at gagamitin. Amen? Praise God po yung prophecy, nagkakatugma-tugma, nagkakalakit-lakit. Parang pasin yan, unang mata, pangalawa, hanggang sa mabuo yun. Ayun, mabuo mo na, makikita mo na. Grabe sa Lord, di ba? No, so Pidea, huwag tayo mawala sa formula. Yung letter D, ano ba yung D? Dedication. Why? Hindi naman pwede humingi sa Lord na wala kang dedication, di ba? Pag humingi ka, sasabihin mo, Lord, gagamitin mo to sa mga nakakailangan, sa mga gutom, sa mga mahirap, sa church. Amen? Praise God. Alala ko si Pastor Jerry, unang tayo ng church. Ang sabi niya, Pastor Ismael, walang electric fan. Sabi ni Pastor Aurelia, tara, may laman itiin natin. Bumunod kami, nakabili kami electric fan. Praise God, anong pinalit ng electric fan, Pastor Jerry? Yung kinabit mo sa atin, ano? Aircon, amen? Palapakan yung Panginoon. Diba? Kasi ayaw naman matulog ka sa masikip. Ang gusto niya maluwag, ayaw ka rin niya nainitan. Ang
tapos kakati-kati ka, kakamot-kamot ka, pero kapag dadalhin ka ng Lord sa lugar ng pagpapalo. Amen? Hindi sumpa. Praise God. Kaya huwag kayong i-engot-engot, mga kapatid. Huwag kayong papayag na ang nanay mo umuutang, tapos ikaw uutang ka rin. Diba? Kailangan lumaya ka. Kaya huwag na puro gitara ka ng gitara dyan, wala kang pake. Tama na to, tutugtog ako, kakatago. Pero ang tanong, nasa yung blessing mo? Diba? Alam ko sa prayer center, alam ko, binara ko ng ano. Kasi sa prayer center, hindi namin kilala yung tinatawagan namin doon. Iba-ibang espiritu, may yaman pa. Minsan pag ano ka, babagsakin pa. Ano sabi sa akin? May pray over ka. Good morning po, my name is Brother Evan from Asia Prayer Center. Kami po yung pray over through po. So ano po kung gusto niyo pag-pray over namin sa inyo? Hindi, nagka-counsel lang. Pag-pray mo kami, pero ikaw ba? Prosper ka ba? Tinanong akong gano'n ng babae. Oo, pero glory to God. Diba? Tinanong ako, prosper ka ba? Oo, ibig sabihin may pagpapala ka ba? May biyaya ka ba? Sabi ko, oo, kasi ang Diyos natin ay mayaman. Actually, may tinatawag tayong perfect time. So, wala pa yung blessing ko para dun pala. Amen? Kasi lahat ng bagay ay may tinatawag na perfect time sa Panginoon. Nasagot ko naman siya. Ayan. Yung ano dito, yung letter D, dedication. Amen? Ano pa yung isang D? Declaration. Dineklara niya na hindi siya matutulad sa sinumpa ng tatak ng kanyang nanay na hapis o mahirap. Amen? Ano pa? Huwag tayong papayag na tayo ay dyan lang. Kailangan natin magdeklara, kailangan natin mag-prophesy. Sister, alam mo, ganito. Bebres ka ng Lord. Ang Diyos natin mayaman. Paano? Oo, kasi magsasalita tayo na, puro positibo, di negatibo. Amen? Ano pa yung letter, Ano letter na? Letter E. Yung letter E, eagerness. Yan. Nandito yung kasabikan ni Jabez. Yan. Anong kasabikan niya? Bukod sa blessing. Ang sabi niya, huwag mo akong hayaan masawi. Bakit? Kasi nung panahon na yun, maraming digmaan, may labanan, may nagaganap talagang wag. Oo. Kasi si Jabez nanggaling sa lahi ni Judah. Yung si Judah na yan, sila Ruben, sila Joseph, 12 yan, 12 tribes yan. Baka sabihin nyo, 12 disciple 12 tribes. Ayan. Pati numero may mga meaning yan, may mga simbolo yan. Oo. 40 days, 7 days, at 12. Ganun yan, may mga meaning yan. Amen? So, dineklara niya. Ayun, tapos yung eagerness, kasabigan. Amen? Kaya huwag tayong papayag na tayo ganun lang. Amen? Agila tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, agila ka. Agila ka. Amen? What the characteristic ko paano? Eagle. Ano ba characteristic ng agila? Diba? Ang agila church, hindi kumakain niya ng mga patay. Ang kinakain niya buhay. Oo, ganun siya. Hindi siya yung gaya na, okay na to, pwede na to, peaceful. Diba? Hindi ganun ang agila. Mataas ang tingin niya sa sarili niya. Ano pa? Ang characteristic ng eagle, yung mata niya, kahit malayo ka pa lang, alam ka niya na, kilala ka niya na. May zoom yan, mas hindi pa sa cellphone. Ano pa? Yung agila, kapag lumipad yan, nagpapahinga lang yan pag nasa ere na. Magiging saranggola na lang yan. Sasabay na lang sa amin. Yan. Ganun ang agila. Ano pa ang characteristic ng agila? Napakataas na kanya thinking at lipad. Ano pa? Ang agila hindi natatakot. Diba? Siya atari ng alapaak. Ganun ang agila. So, huwag tayong papayag. Diba? May kwento nga eh. Ito yung kwento. Yung nagdilim-dilim. Meron siyang na itlog. Ngayon, yung nanay, yung inayang itlog, ano nangyari? Tumutok siya sa ilalim ng puno, kumukuha siya ng mga bulate. Excuse me. Para ipapakain niya, itatambak mo. Para pag napisa yung itlog, meron siya ipapakain. Ang ginawa ng agila sa taas ng puno, habang nililiman yung agila, yung dalawang itlog, nalaglag yung isang itlog. Kinuha ng nanay yung itlog. Anong ginawa ng nanay sa itlog? Binenta, ginawang balot.
Nilimliman niya rin. Ilan na yung itlog? 10. Ngayon naman pisa, sabay-sabay sila, nagtataka yung agila, sabi ng mga sisira siya. Bakit gano'n? Laki ng tuka mo, yung mata mo, taray-taray, yung pilit mata mo, parang si Katuray. Tapos sa kano mo, talas mo, nakakong mo. Ang laki-laki mo pa. Sabi gano'n, bakit kakaiba ka? Sabi niya, alam mo ba ako? Oo, nakita. 10 kayo nilimliman ko, nagsinungaling yung nanay. Ang ginawa ng agila, habang nagtutuka-tuka, isang kahit isang tuka, di ba ang mga manok? Isang kahit isang tuka, di ba? Anong gagawin? Kakahit, tapos tutuka, di ba? Ginagaya ng agila. Bakit? Kasi gano'n siya nakasanayan niya, mula maliit pa lang siya. Hanggang sa lumaki sila after 6 months, yan, after 1 year, lumago na yung balahibo. Ngayon, yung kapatid ng agila, inaabol sila. Yung siyang na agila ng kapatid niya, dadagitin. Ang ginawa ng agila, mapapangalan natin Buboy. Sabi ni Buboy sa malaking agila ng kapatid niya na hindi niya pa alam. Wag mo kakainin, kapatid ko yan. Nilatag niya yung malaking pakpak niya. Diba? Yung ng agila, umaabot na ano yan eh. 4 na metro kapag matured na. Ngayon yung agila, sabi niya, bakit kumarang gabi ka na? Tsaka bakit di mo sila kinakain? Hindi mo ba alam pagkain natin yan? Agila ka! Hindi ka manok, hindi ka sisiw. Tsaka bakit ka isang kain, isang tuka ka? Agila ka! Sabi niya, hindi, manok ako. Sabi ni Buboy, ano ka, Nor Cubes? Diba, chicken cubes? Nabili ka na ng Lucky Me. Ano na yan? Anong beef o chicken flavor? Diba? Beef flavor, chicken. Chicken flavor, hindi ka chicken flavor. Sabi ka nun. Ngayon, nagtataka rin siya, nag-isip-isip si Buboy, yung akila, kinagabi, hindi siya makatulog. Tapos isang araw, nakita niya yung kapatid niya lumilipad. Ang ginawa, tumalon siya sa bangin. Lumipad siya. Hanggang sa nakasabay yung kapatid niya. Sabi ko sila, na kayo kasi kung manok ka, hindi ka makakalipad. Gagayahin siya, isang tuka ka lang. Tapos sabi niya, sama ka. Kapakilala kita sa mama ko. Alam mo ba, 2 kami magkapatid. May kapatid ako nawawala eh. Siguro ikaw yun. Sabi na, agila. Nakapatid niya. Sinama. Hanggang sa naramdaman ng nanay, ganun. Anak kita. Hindi ka pwedeng maging manok. Hindi ka pwedeng maging isang kahit, isang tuka. Ano ba karakteristik ng manok? Diba madaldal yan? Ganun, di ba? Di ba? Oh, tapos iinom niya. Ano sabi ng manok pag uminom? Di ba? Ano sign language yun? Oh, sabi niya, thank you Lord. Nakainom ako. Di ba? Yung manok, marunong mag-thank you. Di ba? Di ba? Yung manok. Oh. Tapos ano pa? Isang kahit isang tumalang yan. Sa buhay natin, para tayong ganun. Amen? Nang di pa natin kilala si Lord, isang kahit isang tuka. Di ba? Di ba, word natin yung o kamusta ka na? Ito, isang kahit isang tuka pa rin. Kapatid, tanggalin yun na yun ha. Kapag nasa Lord ka, hindi ka isang kahit isang tuka. Hindi ka kawawa, hindi ka gipit, punong-puno ka ng pagpapala. Di ba? Amen? Agila ka sa Lord. Amen? Kaya minsan pansinin nyo, ganun pala yung Lord. Ganun pala yung Lord pag lumalalim na. Lord, kaya ko pala. Lord, pumasa ako, Panginoon. Why? Kasi nga, agila ka sa Lord. Special ka. Alala ko mga paternity. Pag sumali ka, 15 mil, binabara ko. Sabi ko, bakit? Agila, sasali ka dyan, 15 mil. Hindi mo ba lang lahat tayo, agila sa Panginoon? Isaiah 39:41. Ang nagtitiwala kay Yahweh, magpapanibagong sigla. Ang lakas nila, matutulad sa agila. Tatakbo, hindi mapapagod. Brad, di ko na kailangan mag-15 mil para maging agila ako. Ang totoo agila, yung sa puso niya, si Jesus Christ. Tandaan mo, at ang tingin ng Panginoon kapag nakakilala ka, hindi ka salimano, hindi ka manok, hindi ka maya, hindi ka tarap, dahil ang pambansang ibon ay agila. Kaya sabi ko, sasali ako dyan, tapos, papamember ako, nakasuot ako ng baro. Ano yung sabi kong gano'n? Amen? Kapag nasa loob ka, agila ka. Diba? Pansinin mo, ang lakas ng discerning mo. Ramdam mo agad, di ba? Alam mo kapag may kaaway, alam mo pag pinag-usapan ka. Ngayon, parang hindi mo na kailangan ng discerning eh. Mag-post ka lang sa Facebook, alam mo na eh. Yung mga hindi nagla-likes, dati nagla-likes sa'yo, ay kaaway ito, hindi nag-likes. Di ba? Dati, mambaki pa kayo, close pa kayo, panay puso, panay comment, di ba? Kaya sabi ko, hindi mo na kailangan ng discerning.
Kasi sa post ko pala, alam ko na, pag binati ka, close kayo nun. Pero pag di ka na binabati, war na kayo, war. Diba? Waray kalimutan. Pastor Joy pala yan. Amen? At saka agila, ano pa? Mataas ang, lipad, di ba? Amen. Tapos may zoom. Sabi mo nga sa katabi mo, may nakikita ako sa'yo. May nakikita ko sa May parating sa'yo, malaking pagpapala. May malaking pagpapala. Amen. Praise God. Kasi ako na tayo sa kailangan lumaya tayo sa dating kinagis na natin. Hindi tayo manok, di ba? Ano ba buhay ng manok? Di ba? Putak ng putak. Minsan kapag walang ulam, ano ba yan? Ano ba yan? Dito na may ulam. Paksin na naman. Galap, tatatatatatatata. Di ba? Ang agila, hindi ganun. Di ba? Isang tinig lang yan, nagtatago na yung mga yan. Yung mga dadagitin ng mga predator, yung mga unggoy, ano pa, mga isda, ahas, at saka kagandahan sa ahas. Hindi yung lalabanan ng agila kapag lumaban sa baba, natatalo siya ron. May tendency. Yung ibang matatalinong agila, yung ginagawa, ililipad niya sa taas yung ahas. Doon niya paglalaruan yun. Yung ahas, takot sa ano yun sa yung pag bumababa siya, nalulula yung ahas, hindi na makakaporma yun. Ano pa, meron yung agila, meron siya, yung koko, napakatulis nun. Pag kumapit yung ngayon, amen, ano sabi ng kanta? Ito ang panahon, di na usok mag-backslide. Diba? So, anong gagamitin mo pang dagi para sa kaluluwa? Yung koko mo, diba? Sa Lord. Sabihin nun, yung eagerness mo. Masabigan mo madakay ng kaluluwa. Yan. So, inano ko lang. Illustration lang sa Panginoon. Letter A. Authority. Yan. That's the formula. Amen? Ginamit ni Jabez yung authority niya. Ano bang authority meron siya? Diba? Honorable siya, marangal siya. Diba? Nasabi, pinakikinggan ng Panginoon yung mga panalangin na matubig. Kaya sabi dito sa supporting verse, 1 Peter chapter 3 verse 10. Yan. Dito sabi, sa 1 Peter chapter 3 verse 10. Ito yung supporting verse. Sabi dito, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, di lang nilay. Pakinggan nyo di lang nilay pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at di madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mabutawin. Amen? Ulitin ko ano sabi ng supporting verse? 1 Peter chapter 3 verse 10. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at sagalang pamumuhay, di lang nila pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang labi ay dapat hindi mamumutawin. Amen? Ayan, number 1 to. Huwag ka magsasalita ng hindi maganda. Pastor, baka masira sa sakyan natin. Pastor, may bagyong parating. Pastor, baka abutan tayo ng bagyo, uwi na tayo. Wag. Lagi mong ituon sa Diyos. Lagi mong pagkatiwala sa Lord. Amen? O malalaman mo yung mga matured na agila. Malalalim mag-isip yan. Pero pag yung agila na, takot pang dumapo yan. Nag-aalilangan pa yan. Ako kaya di ako nakasama ganito kasi nangyari. Nalaman na namin si Brother Dexter, nandun yung So, nagpaalam ako, ayaw pa akong bigyan ng kapalit ng security office. Wala pang ipapalit sa akin. Although nagpaalam ako 15 days before. Nangyari, nag-decision na kami ni Mrs. na kayo na lang. At magpe-pray na lang kami sa inyo. Amen. Glory to God. Hindi na sayang ating panalangin. Amen. Alam niyo, napakalaking matinding God's favor yung ginawa ng Lord sa inyo. Bring mo na bintalawa. Pakilang kayo tumugtog. 12 yung walang sumunod. Kantakin mo Biblical pa rin. 12 disciple. Pangalawa, sino pa yung 12? Yung kanina, yung 12 tribes. Tapos kayo, 12. Ayun ang mga perfect number mo. Baka mamaya, kayaan nyo yan, 7-12, sabi ni Pastor. Tataya ko to yung 7, perfect ng Lord . Dati,
Nanaginip ako, posas, at saka baril. Pero yung posas at saka baril, 7, baril, 45, 8 posas. So, kinayaan ko, kinabukasan, hindi ko kinayaan, lumabas. Sabi ko, sayang, sabi ko gano'n. Totoo pala yun. Mapanaginipin ako ng numero Tapos yung patay naman, sabi sa tatay ko, katabi niya, nakumpay tatay ko. Sabi niya, anak, tayaan mo. 19-25, nalagaan ko, Grabe, lumabas, straight. Ano ko? Sabi ko, huwag tayo mawala. Kinukuha ko yung diwali nyo. Amen? Kasi mamaya, tapos may nakita ko 10 kabayo. Kalesa, sunod-sunod. Yung pecha 26. October Lumabas, 26. Kinahapunan. Kasi hindi na ako tataya, kasi kay Lord na ako. Kaya sabi ng mga kasama ko sa bako, Ismael, bigyan mo na ako ng numero. Sabi ko, wag na, mamaya mapunta pa ako sa impero dahil sa numero na yan. Sabi ni Satanas, yung numero na yun, pang 666 yun. Dito kakatayin na kita. Di ba? O bakit 6 si Satan? O sino makakasagot? Bigyan nyo kay Diakas. Parang different. Bakit 6 si Satan? Di ba? Yung 6, di ba? Parang ahas. Pagpasok ng year 2000, pumasok na yung mga gawa ng kaway, sunod-sunod, di ba? Year of the Dragon, isipin mo. Yung 2, di ba, gumanon? 2000, tapos nag-0-0. Year 2000, i-drawing nyo yung 2, tapos 0-0 magkadikit. Di ba, parang dragon yun? Doon pumasok na yung numero na Satan, nagkalat na sila. Di ba? Kaya pati mga damit nyo, may mga attack na kung ano-ano. Kaya dapat maging masailan tayo sa mga damit. Dapat ang damit natin ay may mga bersikulo. Amen? Kasi ang ano ng Diyos. Mamaya yung damit mo dyan, nakasulat. Enter light, exit light. Ano yun? Pasok sa dilim, labas sa liwanag. Diba? Dapat nagtutugma-tugma tayo. Amen? Kaya dito, makikita natin yung honorable. Ano ba yung pinaka-malalim na honorable? Diba? Dignified, sabi gano'n. Extraordinary. Pag sinabing extraordinary, labis-labis ang pagpapala sa inyo ng Lord. Amen? Ayan. At yung puso ng Lord ay nakuha niya. Pambihirang proclamation to, no? Yung prophecy na yan. Yung prayer niya ay unique. Kaya natouch niya ang puso ni Yahweh. Kaya si Jabez ay pinagpala. Diba? Lumawak ang lupain. Ano pa? Si Abraham din. Diba? Si Abraham, ang dami rin blessing. Ilan ang niya? Hayop. Ang dami. Diba? Sino pa? Si Joseph, the dreamer. Diba? Pinagpala ng Panginoon. Amen? Yumaman siya. Bawat punta niya, pinagpapala. Diba? Anong ginawa sa kanya? Binenta siya ng kapatid na nainggit. Kasi may gipo pa siya, vision Diba? Nainggit. Anong ginawa sa kanya? Ginawa siya ng istorya. Yung puso ng anong puso yun? Puso na? Kambing, pusa? Anong puso yun? Si makakasagot. Yung binigay. Tapos pinakita sa papa niya. Diba? Tapos pinunit ang papa niya. Kasi nga, naloko niya yung papa niya, napatay na siya. Pero anong ginawa sa kanya? Diba? Ginawa siya ni Potiphar. Diba? Ginawa siya katulong. Gwapo siya Joseph pati puno. Yan, parang si Tatay Pablito, matipuno. Macho na, matangkad pa. Si Soy pa, di ba? Oo, kaya andas pogi yan. Amen? Pero anong ginawa? Bawat puntahan ni Joseph, pinagpapala. Di ba? At sa kulungan. Nagtanong yung sabi niya, ganito mangyayari sa'yo, ilalabas ka, gano'n. Yung nilabas, tigatimpla ng alak. Ano sabi niya? Malari, may kilala ako na magaling mag-interpret ng panaginip. Yung Hebreo na naging na alipin at kinulong, na dating katulong ni Potiphar. Inulaan niya po ako, ganto. At nagkatotoo po. Yung isa, pinabugot yun ng ulo, sinabi niya na yun. Tapos ako po, dadalhin, ibabalik sa pwesto ko. Sino yan? Di ba? Anong sabi ni Joseph? Di ba? Ang kaulugan ng baka, una mataba, tapos pagkalunod, pagkalutak, naging luwaan ng mga mata. Di ba? Ano nangyari? Yung baka ba nagpuyat? Hindi. Ibig sabihin ng interpretation, 7 taong kasaganahan at 7 taong din kagutuman. Di ba? Tapos yung palay.
Di ba nakita niya, payat din, o ganito, pinaliwanag din niya. Ibig sabihin, mabuti pa mag-ipon tayo ng trigo sa tapayan. Mas mabuti pa, kumuha kayo ng marunong, may alam. Eh bakit pa ako kukuha ng tigalabas? Eh nasa iyo ang favor ng Lord. Amen. Palakpakan niyo yung Panginoon. Ang sabi ng pinsan ni Pastor Jerry, kayo ang kinuha sa Baguio. Bakit pa sila kukuha ng iba? Eh ang Diyos ay sumasa inyo! Amen! Bakit kukuha pa sila? Nakita nila, naramdaman nila, bumaba yung presence ng Lord ng kayunan. Amen? Bakit? Kasi yung mantle of blessing ay nasa inyo. At napakapalad mo. Kaya kapatid, yung susi nasa inyong kamay. Hintayin nyo. Gagamitin nyo yan sa takdang panahon. Bubuksan ninyo yung pagpapala na binigay sa inyo ng Panginoon. Marayong hindi pa ngayon. Pero yung susi, nasa kamay mo na. Kaya gawin mo, the key of blessing is giving. Ang susi ng pagpapala ay pagbibigay. Amen. Nakuha nyo. Hindi mo kailangan kumuha ng ibang formula. Kailangan declaration, prophecy. At yung susi na nasa kamay mo na. Tayo ay magbe-bless sa gawain. Amen. Praise God. Kaya nakaka-bless, nakaiba. Very ang pagkilos ng Panginoon sa mga mga. Amen. Palakpakan natin. Pero sa dati ko church, sa Antique, ang pagkilos nun, eh halos hindi tayo naiiba sa pagkilos nun. Yung mantle of blessing ay nakalukob yan sa taong matuwid ang pamumuhay. Hindi yan, Pastor, pag-pray mo ako para i-bless ako ng Lord. Hindi. Nasa pamumuhay mo yan. Kung anong klaseng meron ka, anong value mo sa Lord. So, yung mga bagay na dapat kang pagkatiwalaan, diba? Maging sa maliit, diba? Ang mapagkakatiwalaan sa malaki, maging sa maliit. Amen? Ako, madalas ako makapulot ng pera. October, nakapulot ako. 4,500. Walang pagkakakilanlan kung kanino. Nakakalat lang sa gulong. Doon ako nalansi. Diba? Wala mayari. Pangalawa sa bangko. Wallet, may mukha ng tao, sinuri ko. Pangatlo, nagiinuman yung doon. Pinsan ni Rhea, yung pera nakalagay na sa magkano naman yung 1.6. Hindi, bakit ako pulutin ng pera? Pangalawa, yung Chinese, nagulat ako, Pastor, bigay ko sa iyo. Sabi ko, bakit po? Sabi, di ko na lang Chinese sa bangko. Basta, Pastor, para sa iyo yan. Pinintahan ko, 2,000. So, may tumingin ako sa siya, siyempre, pagkakataon ko ng bulat-lat eh. Alam niyo kung magkano? 5,000 pala. Amen, palakpakan yung pang. Ano nga sa puso mo? Lord, i-bless ko yung mga kapatid. Ang sabi ni Rhea, bili tayong lechon. Amen. Huwag kang pupulot ng pera na ikaw lang makikinabang. Amen. Idamay mo kami, kapatid. Nagsasabi na kagad, isama mo kami, di ba? Kaya sabi ng mga kausap ko, kaya mali ko sa'yo ako eh. Bakit? Kasi nga nakikita yung favor, yung pagsama sa'yo ng Panginoon. Amen. Praise God sa Panginoon. Di ba? Mahina ang benta, mahina ang kita, mahina ang biyahe, lalahog ka. Mukha mo, lamog-lamog na. Ano pa, ginawa mo, nag-grab ka na. Sabi sa'yo, grab ka ba? Bakit? Kasi grabe ka maningin. Sabi ko gano'n. Di ba, ano pa? Nag-ano ka, hindi ka na nga nag-grab. Yung isa, sa grab. O, tok-tok. O, sabi ng babae, kung may tok-tok yung driver na yun. Ang kumuli. Sirprisa, kulang ko lang. O, ano pa sunod? Angkas. O, di ba? Joyride. Move di ba? Move ka na. Dapat moving forward ka na. Di ba? Nakalaya ka na. Huwag mo nang balikan yung mga dati. Di ba? Harapin mo yung hinaharap, yung pukol mo sa Panginoon. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ako, nagulat din ako sa langis.
Batangas, may nakausap ako. Taga Batangas siya, born again pala yun. Grabe bumili ng ano yun, ng tela. Pastor Jerry, isang truck, isang van. Nalaman ko, born again. Tapos member siya ni Bishop Art Gonzales. Ito na kumatin eh. Prophetic yun, seminar nun. Pag yun ang prophecy, nagkakatotoo. Eh yung tao yun, nagkwento sa akin, alam mo, pastoris mo. Kaya ako pinalis ng Lord. Tiga Batangas kami. Nagtayo ng church si Bishop Art sa Batangas. Nanonood ako. Nasa labas ako. Ang sabi-sabi, no? Ikaw, na lalaki ka, na nasa labas. Yayaman ka, sabi ng Lord. Pumasok ka rito, pumasok siya. Alam mo kung ilang bayang pinagawa niya sa katulong niya? 5 kwarto. Katulong niya lang, may sariling kwarto. Alam mo kung ilang ang makina niya? 15 makina. May printer pa siya na kapag nangampan niya, alam mo, kapagawa ka ng boto mo, yung mukha mo, ilalagay mo, ang laki ng makina. Meron siya. Sabi niya, Brother Ismael, manda ka, yung langis mo, pumapalo. Kukuha ulit ako 20. Nakakurenta na sa akin. Amen? Alam niyo kung anong mission niya? Pumupunta siya sa probinsya. Oo, nagpapakain siya sa Mindoro. Amen? Praise God, feeding din sila. Tapos misis niya, team leader ng discipleship training. Siya hindi pastor, kapatiran din. Amen? Pray mo. Nagsimula siya saan? Bago yumaman. Prophecy. Diba? Eh si Pastor, si Bishop Art Gonzales, pati sa deliverance. Oo. Siya, alam niya kung ano spirit mo. Kaya kanyang basahin. Oo. Pero hindi niya papayin. I-rebuking ka na may wala. Amen? Kaya sabi ko, kilala ko pastor mo kasi lagi ako mati ng mga gawain na ganyan. Praise God. Kaya alam mo kapatid, hindi ka dinala rito ng Lord. Dahil ang ganda na ang gagawin sa'yo. Hindi. Kaya ka dinala ng Lord dito at papalay ka niya. Pati sa pamilya mo, i-bless ka niya. Lahat ng pangangailangan mo, pupulang ka ng Panginoon. Amen? Praise God. Ganun si Lord. Kaya hindi natin kailangan dito yung yung gagawin natin para kumita. Kailangan mag-pray tayo. Kasi si James gano'n. Diba? Nag-prophecy sa sarili. Amen? Huwag tayo ang ganda lang ako. Pag di mo kaya yan, nahina ako. Bobo ako. Diba? Pero si James hindi pumaya. No? Na maliit ang tingin sa kanya ng tao. Ako, alam niyo Pastor Jerry yan. Sa dati namin church, minamalit ako. Sarili kong pastor. Minamaka. Pero hinayaan ko lang. Focus lang ako sa Lord. Siya na rin ang nagsabi Sinabi niya kay Leia, mahirap kang tingin ang anointing ni Pastor Ismael. Ang sabi ng Lord sa akin, matindi ang kanyang anointing. Sabi sa akin, ano sinabi? Pero hindi naman kayo Lord, kasi patay na ako. Amen? Oh. Kasi pag tayo may pride, may kayabangan, tapos meron tayong tinatawag na ang tawag dito? False humble. Yung kapag kunwaring pakumbaba, hindi ka rin papasa sa qualification ng ano. Oh. Tapos meron kang tinatawag na yung proud to me, glory to me, pangit. Kailangan patay ka na sa sarili mo, sa kayabangan, sa proud, sa glory to me. Dapat laging si Lord ang nasa center ng glory ng Diyos. Amen? Palampakan natin. Kaya negosyo ka, i-bless mo, i-bless mo. Amen? Anak mo may sakit, ipag-pray over mo. Kasi may power ka, may authority ka. Amen? Kaya kailangan patuloy lang tayo lumalim pa sa Panginoon. Para patuloy tayo lumalim pa sa pag-uukay natin sa blessing ng Lord. Amen? Muli ng Panginoon. May wallet ba kayo dyan? O, labas ng wallet mo. Ay, wallet po. Hindi ko lalagyan ha. Ang gibig lang sa